Magandang araw sa inyo mga boss. Pag-usapan naman natin ngayon ang Raider 150 carb type na Raider 150 reloaded or reborn kung tawagin. Meron lang nag-request nito sa akin na isang subscriber na paano daw malaman kung umaakit ba yung langis natin or paano ba malalaman kung umaakyat or good ang flow ng langis papuntang cylinder head. Madali lang naman yon mga boss. Ayun, sa ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba malalaman kung good ang oil pump ng Raider 150. Unang-una, check nyo kung good ang level ng langis nyo. Sa level ng langis natin, itong tatlong guhit, meron tayo makikita ang tatlong guhit dito sa silipan ng langis, no? So yung nasa gitna ay dyan tayo magbe-base ng oil level natin. So dapat hindi nagkakalayo yung level natin dyan sa bandang gitna. Ayan. Dapat ang yung motor natin ay naka center stand. Required dapat nito ay nakababa yung motor. Hindi dapat naka double stand para makuha natin yung pinaka tamang level. So dapat i-stack yung gulong natin. Kaya ang ginawa natin, hinanapan ko na lang ng pantay na center stand. Hindi kasi naka-rim set yung motor. Kaya hindi natin pwedeng ibaba kasi hindi na pantay at naka-lower din. Ayan. Saka pang Raider 150 Fi na yung kanyang shock. So ayun, focus na tayo dun sa ating pag-uusapan ngayon, kung paano malalaman kung good oil pump papuntang cylinder head. So ang oil pump natin mga boss ay kung nakapagbukas na kayo nito, nandito po banda na makikita nyo may kulay brown or depende sa tagal ng ng motor nyo. May pag matagal na ay kulay brown na, at yun po yung nagda-drive paakyat. Yun yung gear ng oil pump paakyat dito sa ating oil passage. Yung tube na to, yung oil pupunta rito. So pwede tayo mag-check dito sa bolt na to, at pwede rin dito. O sa madaling paraan, meron tayong tamang binubuksan para malaman natin kung umaakyat or kung gaano kalakas yung pressure ng oil. Dito natin siya bubuksan. So gagamit lang tayo dyan na 10mm socket or T-wrench. So kailangan papaanda rin natin yung motor para malaman natin kung good ba ang pressure. Gagamit ako dito ng karton para hindi tumulo yung langis dito mamaya. Sasapinan ko na lang. So ito mga boss ang bubuksan natin, no? So, ayun, lulugan ko muna siya habang hindi ko pa pinapa-start. Yan. So papa-startin ko na yung makina. Dito natin malalaman kung good yung pressure ng langis. So, ayan mga boss, ipakita ko sa inyo kung paano i-check yung pressure ng langis papuntang cylinder head. So ganun lang ka basic mag-check ng kung good pa ang oil pump nyo. Kasi sa mga may ingay na cylinder head, kapag mainit na, importante itong ma-check nyo. Kasi yung iba na encounter namin na pag mainit na yung makina ay maingay, malagatik yung cylinder head or malagatak kapag mainit na.
So first na i-check nyo muna yung flow ba ng langis ay good papuntang cylinder head, or tama ba yung level ng langis. So yun, ipakita ko sa inyo kanina kung paano malaman yung level ng langis. Ito yung lumabas na langis kanina. So yung langis pala natin mga boss, marami nagtatanong nito kung ilan daw ba linalagay na langis sa Raider 150 carb natin. Ang level ng langis natin ay 1.2 kapag nagpalit tayo ng oil filter. Pero pwede yung kung regular naman change oil mo, or hindi naman gaanong gamit yung motor, pwede naman sa 1 liter. Ayan, pwede naman sa 1 liter yan. Kung hindi naman gaanong gamit or batak na batak yung motor mo. Kung regular yung change oil mo every 1,000, pwede sa 1 litro. Pero kung talagang gusto mong babaran ng motor, gumamit tayo ng langis na, o maglagay tayo ng langis na tamang sukat. So ang nakalagay kasi dito sa engine natin ay 1000 ml. So nakita ko sa manual ay 1.2. So susundin natin yung manual para malaman natin na tama ang level. Dito tayo titingin sa gitna na guhit. So dapat itong level ng langis hindi nagkakalayo dito sa gitna na to. So ito lang yung parang guide niya na dito yung level niya dapat. So dapat nasa pantay na bahagi yung motor. Yan. Kung para ma-check mo ng tama, pa-warm up mo muna yung motor mga 1 minute para mag-circulate. Mag-circulate lang yung langis. Paikotin natin sa cylinder head. So yung nairinig yung lagatik na yan, sa ano yan, sa carb. Kasi naka uma yan, uma. Kaya malagatak yung piston ng carb. And then naka uma racing pipe din. So hindi na natin pag-uusapan yan dahil sa oil tayo ng P-base. So ayan. So after 1 minute, ipapababa natin ulit yung langis natin. Mapapansin nyo, ayan, nabawasan, di ba? After 1 minute ulit, doon natin susukatin yung level ng langis. Yan. Okay lang na lumagpas dito or ganitong level. Huwag lang talaga yung walang-wala kayo makita sa level ng oil window na to. Kailangan at least malapit sa dito sa gitna. Okay. So ayun, nasa tamang level yung langis natin mga boss. At naipakita ko sa inyo kung paano mag-check ng oil pressure, paano mag-check ng oil pump, na kung gumagana ang oil pump sa cylinder head. Ayan, na-check natin na lumabas yung oil. So goods na tayo doon. Hanggang dito na lang ating video mga boss. At sana ay meron kayong nakuhang or meron kayong natutunan sa video na to. At maaari bang isang hit ng likes at subscribe para updated ka sa ating mga video. Maraming salamat at hanggang dito na lang po.